Hello, hello, Aris Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for July 20 hanggang 26. But first, ihanda mo na mga Aris ang iyong isang tanong ha para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan niyo po yan at sa dulo po atin po yung babasahin by using these cards. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Inhale, Aris. And exhale. Your cards for the week. Ooh, nice. Siya nga pala mga mahal kong Aris, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share at nagko-comment. Nako, malaking tulong po sa akin yan every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you rin po sa ating mga new subscribers. Hello, hello. Welcome po sa ating channel. Naway nag-enjoy po kayo sa ating lingguhang reading and i-share nyo po ito para po marami pang Aris ang makapanood. Okay? Thank you po ha. Tulungan nyo ako for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Chariot card. Beautiful. Ito yung card na nagsasabi ng forward movement. Pag-abante, pag-andar, or pagkilos. Kitang-kita ko dito na wala nang makakapigil pa doon sa aksyon or vision na balak mong itawid moving forward. Napakalakas ng free will mo this week, Aris. Okay? Whatever direction na balak mong tahakin, Gora. Okay? Handang-handa ka ng tahakin yung bago. Sabi mo, this is the time for me to expand, to grow, to travel. Maaaring meron sa inyo babiyahin ngayong linggong ito para asikasuhin yung mga dapat asikasuhin. So, pag kinailangan kang kumilos or umandar, wala kang time to choose. Wala kang time to na pag-isipan pa. Talagang gogora ka, aandar ka. Because you know, this can elevate your life even further. Congratulations. Okay? Especially here in your core energy. Aandar na siya kasi this time around, pasok na pasok na. Alam ko na ilang beses ka nang nag-try sa bagay na yan. Talagang you have given your all. You have put a lot of effort sa isang bagay na nitong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, or nakaraang taon pa nga, na parang paulit-ulit. Try ka ng try, subok ka ng subok, pero palaging plakda. Pero ngayon nakaisip ka ng isa pang paraan na makabago. Sabi mo, try ko ulit sa ibang paraan. Try ko ulit sa ibang sistema or sa ibang diskarte. And here, gumana, umandar ka. Talagang iiwanan mo na yung makalumang paraan or makalumang sistema na na-realize mo, ay, yun pala yung dahilan kung bakit hindi gumana noon. Kung bakit parang paulit-ulit na bokya noon. Pero ngayon, meron ka ng isang alas, isang bala, isang oportunidad na sure ball, dedire-diretso, matagumpay. So congratulations. Nakita ko rin dito, meron sa inyo ha, hindi lahat ha, meron sa inyo parang balak mo ng lumayo sa isang lugar, sa isang pagkakataon o sa isang sitwasyon na alam mong hindi nakatulong sa'yo. Kaya parang ready ka nang kunin yung isang pagkakataon para makaandar na. Sabi mo, ayoko na dito, move on na ako, masakit na, mahirap na. And I want to live a better, simpler, and lighter life. Parang ganyan. So kung sino man tong aalis, lalayo, lalarga, congratulations dahil nagkaroon ka na ng tapang para simulan yung bagong journey. So I'm rooting for you, I'm proud of you sa pag-move mo na ito. Pero para po sa iba talaga namang congrats dahil meron ka ng isang chance para ulitin ulit or simulan ulit or subukan ulit. And this time around, panalo ka na. Congratulations. The Nine of Wands. The Nine of Wands. Yes, sabi niya, talaga namang may chance pa tayo in one more diskarte. 99 is angel number po of release. Pakawalan lahat ng takot, inhibitions, duda.
Yung takot sa yung sarili, takot sa mga responsibilidad, takot na subukan ulit, no? Kailangan i-release mo yan. Kasi meron ka pang time para ipanalo to or meron ka pang pagkakataon para lumarga dyan. So, kung lagi kang takot, kung lagi kang ayoko na, suko na ako, wala na akong chance, na-try mo na ba lahat ng options? Na-try mo na ba lahat ng mga plano mo? Plan A, Plan B, Plan C? Ubusin mo daw muna lahat ng options na yan para malaman mo kung meron ka pang ibubuga or wala. Clarify pa natin siya para makontento tayo. The Five of Swords. Masyado kang nag-iisip. Nag-iisip ka kaagad ng nega imbes na itry mo muna. Pinapangunahan ka ng mga overthinking mo na what if ganito mangyari? What if ganyan? What if plakda? What if ganon? Hinaharangan ng mga takot mo yung potential mo. So, kapag nilusaw mo yan, kapag kinalimutan mo yung mga alalahanin na yan, makakalarga ka na. And makukuha mo yung tamang-tamang timpla para this time around, panalo ka. Okay? Importante yan for you. So, mga Aries, tanungin kita ngayon, ano ba tong pinaglalaban mo? Ano ba tong balak mo masungkit, makuha or ipanalo? I-comment mo nga sa baba yan, pag-usapan natin. I-manifest na natin yan para matupad para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Sun card. Sun card, sabi niya, uy, think positive lang. Huwag ka masyadong mag-isip ng negative. Tingnan mo tong image na ito. Di ba parang masyado siya na problema sa isip niya at doon siya nakatutok pero nakalimutan niya mag-rejoice. Ayun yung anino niya, oh. Nagsasaya, maligaya, nag-e-enjoy, pero mas pinapangunahan ka ng takot. Pinapangunahan ka ng mga scenario sa isip mo na hindi naman talaga magaganap. At yun yung nakakaabala sa'yo. So now, just think positive, enjoy the journey. Kailangan maliwanag sa'yo yung purpose nito, yung halaga nito, kung para saan to. Kasi kapag malinaw sa'yo yun, madali sa'yong gumalaw. Halimbawa, takot kang maghanap ng school na pwede mong pasukan, public school teacher ka na, pero iniisip mo, ay, punuan na yan. Ayoko nang maghanap, baka i-reject lang ako. Ay, ayokong tumingin sa school na yan, baka mamaya ipahiya lang ako. Hindi mo pa naman natatry, di ba? Pero pinangunahan mo agad ng nega. So what if, sige, try lang natin. Sige, subukan lang natin. Baka pwede na sa akin yun. Baka maaprobahan ako doon. Baka makapasok ako doon. So kung kaya mo mag-overthink ng nega, dapat kaya mo rin mag-overthink ng positive. Okay? So, daanan mo lang na parang bata. Di ba yung mga bata very curious, very excited, full of energy. Dapat ganun ka din sa mga bagay na tatahakin mo. Sun card, the Queen of Cups. Yes. Sabi nga dito, yung puso mo ay importante sa mga bagay na tatahakin mo. Kung punong-puno ang puso ng kaduwagan, ng insecurity, ng panliliit sa sarili, paano mo makikita yung ganda ng sitwasyon? 'Di ba? Kaya yung puso mo importanteng nililinang mo yan eh. Pinapagaan, pinagkakatiwalaan, at hindi ka takot na sumubok. Because yung puso mo, feeling mo kasi dapat ko siyang ingatan, dapat ko siyang proteksyonan. Pero kapag ganun kasi ang mindset mo, lalo kang nakukulong doon sa maraming fear or maraming stress or anxiety. Kaya ngayon sabi dito, explore, chase the world. Hanapin mo talaga yung para sa'yo at mararamdaman mo yan. Kaya hindi mo kailangan ikulong ang sarili sa limitadong space. Fight for what you feel. Fight for what you want. At liliwanag din yung direksyon para sa'yo. Okay? So mga Aries, taga saan po kayo? Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating reading for today? Gusto ko pong malaman kung saan nakakaabot na parte ng mundo ang ating mga pagbasa. Comment po kayo sa baba. In the area of what you need, meron kang the Seven of Wands. What you need is to fight. Defend. Ipaglaban mo tong biyahe na ito. Ipaglaban mo tong desisyon na ito. Ipaglaban mo tong movement na ito.
no? Alam ko marami kang kino-consider, marami ka ng kasawiang palad, pagod ka na, marami ka ng rejections, pain, suffering. Pero kung talagang alam mo sa puso mo na at saka sa isip mo na dapat ko tong ipaglaban, dapat ko tong trabahuhin, kunin, pagpawisan, go push. 'Di ba? Kahit pa maraming tao sa paligid mo ang dinadown ka or minamaliit ka or kine-question ka, kung alam mong tama yan, ipaglaban mo, ilarga mo. Parehong 7, si Chariot at saka si Seven of Wands. 7-7 is really a lucky number. Swerte yan. So sabi dito, suswertihin ka kapag pinaglaban mo to. So panahon to for you to really master the courage, master the motivation na sige, I'm gonna choose this, ipaglaban ko to, igogora ko to. Okay, importante yan for you. 7 of Wands, the Knight of Swords. Tinan mo naman siya, oh. Kahit malayong malayo na yung motor, kita mo ba yan? 'Di ba? Kahit malayo na yung motor, hahabulin pa rin niya. Kahit na motor versus paa, 'di ba? Pero sabi niya hindi, I'm gonna chase what I want. Walang urungan, walang alinlangan, walang duda, ipaglalaban ko to, hahabulin ko to. Parang ganon. So, this week Aries, be unstoppable. Nobody can hinder what you want. And nobody can intimidate you para sumuko sa isang bagay, 'di ba? So laban sugod with full might, full stamina para sa bagay na alam mo na kaya mong ipanalo. Okay? Congrats and good luck po para sa inyo. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 6 of Cups. Dito, parang napagmuni-munihan mo na gusto ko nang lumaya doon sa paulit-ulit na pattern. Gusto mong regaluhan ng sarili mo na panahon na panahon na para mag-elevate tayo. Panahon na para mag-improve tayo. Panahon na para magkaroon tayo ng payapa or pag-move on or paghilom sa mga nangyari in the past. Kung meron ka mang nakaaway, kung meron ka mang injustice, parang feeling mo super unfair, hindi ko deserve yon, pero nakatarak pa rin sa puso mo, sinasabihan ka dito na move on na tayo. Mag-focus na lang tayo sa mga bagay na kaya pa nating atrabahuhin, kaya pa nating isalba, o kaya pa nating ibigay ang ating effort. Pero yung mga bagay in the past na alam mo namang wala ka na magagawa doon, past na yon, let go mo na. At sabi naman dito, meron ka pang chance para i-pivot ang life mo. Maka-redirect ka, no? At makuha mo yung bagong tagumpay sa isang bagong bagay. Kaya ito yung panahon for you talaga na alamin mo kung saan ba dapat ilagay yung emosyon ko at yung isip ko. Dapat ba ako magpaka-bitter sa past o mag-move forward na ako sa mga laban na kaya kong pagtiyagaan at promising? So kailangan mo isipin yan today, kung ako ba ay nag-uubos ng oras sa mga bagay na alam kong dapat ko nang palayain. 6 of Cups, the Page of Wands. Yes, sabi nga dito parang ginigising ka talaga, Aries. Why am I wasting my time on something in the past kung meron namang bago? Kung meron naman akong dapat pagtuunan ng aking atensyon na alam kong meron akong mapapala. So move forward, leave something behind. Kung ano yung mga dapat bitawan, iwanan, layuan, gora na. Para makaabante ka na sa bagong pagkakataon sa buhay mo na mas importante, mas malawak, at mas valuable para sa'yo. Okay? Especially here in your near future, heto ka. In the near future, you have the Hierophant. I don't know why. Kitang-kita ko dito na parang meron ka nang papasukin na bagong industriya or bagong bagay na parang naaprubahan ka eh. Hindi ko maintindihan pero kitang-kita ko dito yung parang yes, thank you, tapos sinasara mo yung folder. I don't know. Nakita ko dito na parang itong authoritative figure na ito, umoo siya doon sa hinihingi mo sa kanya. Halimbawa, ito ay authoritative figure about visa, about interview sa isang kumpanya or isang loan, no, nag-a-apply ka halimbawa ng loan, talagang aandar successful So congratulations. Kung ano man tong
approval or pagsang-ayon na hinihingi mo from someone, ibibigay sa'yo. Kaya kailangan dito, Aris, kapag binaba na yung desisyon, kailangan panindigan mo. Kailangan ipakita mo na tama yung kanilang choice, tama yung kanilang desisyon. Nakita ko rin dito na parang some of you babalik school. I don't know why. Pero may nakita ako dito na parang handa ka mag-undergo ng training, workshop, seminar para lang mas patalasin yung abilidad mo or mas tumaas yung pwesto mo. Baka you are eyeing for a new position kaya sabi mo kailangan ko ng credential na ito. So congratulations. The more knowledge, the more power na meron ka at the more naaabante ang karera mo or ang buhay mo. Congrats po. Hierophant, the Page of Swords. Yes, talaga namang meron kang kaalaman na bago. Sabi ko nga, baka mag-training, workshop, seminar, para meron kang bagong certificate o permit. Or pagtaas ng, nakita ko ng parang bagong title sa pangalan mo. Halimbawa, BSN, tapos meron ka pang, sa dulo, meron ka pang mga initials dahil licensure exam yun. Parang ganun eh. So, congratulations. Higher knowledge, higher position, higher level sa buhay mo. Nakita ko rin dito kontrata. Soon, may kontrata akong nakitang pipirmahan mo dahil pumabor sa'yo yung nilakad mo. Congrats po. I-claim mo na to para sa'yo yan. In your challenge, meron kang the Moon card. Si Moon card dito, pinapaalalahanan ka na hindi mo kailangang masiguro lahat-lahat ay perpekto. Especially dun sa mga bagay na wala ka namang powers para malaman kung ano yung kakahinatnan mo doon. 'Di ba? Halimbawa, balak mo mag-apply para sa isang trabaho, hindi ka sure kung sino ba yung makakasama mo doon, maganda ba yung work ethic doon, hindi ka sure kasi nga wala pa, hindi mo pa makikita-kita pa doon. Pero ang importante dito, alam mo sa puso mo na gusto ko yon, gagawin ko yon, itutuloy ko yon, bahala na. Hindi man ako sigurado sa kakahinatnan, bahala na. No? Kailangan dito hindi ka maharangan ng mga kalabuan mo. Hindi ka maharangan ng mga takot mo. Hindi man sigurado, hindi man tiyak, pero kung alam mong kaya mo, gagawin mo. Okay? Importante yan for you this week. Moon card, the Four of Swords. Yes. Sabi nga dito dapat magtiwala ka lang kay God eh. Kung alam mong malubak, kung alam mong mahirap, kung alam mong, teka, madugo to marami akong kailangan gawin dito pero may tiwala ka kay God. Hindi ka uurong. Sabi mo, sige God, kung talagang para sa akin tong bagay na to, kahit maraming malabo, kahit hindi ko sigurado, kahit marami akong questions, if this is the path for me, I will obey. I will gladly follow you. 'Di ba? So magkaroon ka ng payapa doon na kung talagang ito yung dapat kong harapin, sige na nga, gagawin ko na. Walang takot, walang alinlangan, walang pagpupuwersa. I will just follow my heart, follow my faith, and follow God. Okay? Kailangan mong intindihin yan this week. Okay? In the area of your fortune, meron kang cleansing waters. Purification activates vibrant life force. Sabi dito, gamitin mo daw ang tubig bilang therapy mo. Halimbawa, kapag ikaw ay nagdidilig ng halaman, parang mararamdaman mo na parang you are nurturing your life. O kaya kapag naliligo ka sa banyo, di ba? Isipin mo lagi na kapag nagbubuhos ka ng tubig, dinadala ng tubig lahat ng negative energy mo hanggang drainage. That is one therapy na hindi ka gagastos. Pero mararamdaman mo yung paggaan ng pakiramdam. Okay? In your fortune, meron kang the Ace of Wands. Sabi dito talaga, merong isang magandang pagkakataon na magpapaabante sa'yo. Okay? Sabi mo, uy, napaka-exciting niyan, uy, napakaganda niyan, ayaw mo siyang palagpasin. Pero sabi ko nga, pinapangunahan ka kaagad ng nega, ng takot, ng duda, nag-generate agad yung utak mo ng bad scenario, di ba? So kailangan, try lang natin, subok lang, yakapin lang natin, give it a chance, give it a go. Kasi nakita ko dito, it can lead you to a new life. So congratulations. Pinapayuhan ka to be confident,
Believe in yourself, believe in your idea, magandang pasukin yan. Ace of Wands, the Four of Pentacles. Talaga namang you are opening up yourself for something new. Hindi ka na katulad dati na parang okay na ako dito, kontento na ako dito. Pero ngayon sabi mo, sige, buksan ko ang sarili ko dyan dahil it can lead me to my financial freedom, financial stability, at hindi na ako mag-iisip pa ng panggastos. Parang isa itong bagong sideline or isang bagong pagkakaperahan na magdadagdag sa'yo ng stable income. No? Congratulations. In your divine messages, meron kang don't let your past hold you back. Huwag mo daw hayaan na yung mga nakaraan mong kasawiang palad. Sabi ko nga sa iyo kanina, you have done a lot. Ginawa mo ang lahat para lang manalo. Pero puro bokya in the past. Kaya sabi dito, huwag mong hayaan na harangan ka or pigilan ka ng mga kasawiang palad noon. Dahil meron ka pa ring chance ngayon to change your life and to elevate your life. Kaya do not let that past hinder what you can do now. Okay? Especially here in your divine messages, meron kang the Page of Cups. Kung saan ka nakatutok, doon lalabas ang frequency ng gusto mo. Tingnan mo siya. Nakatutok siya sa loob ng cup. Ini-imagine niya na sana may lumabas na isda. Ayun, may lumabas nga. So anong lesson dito? What you believe will happen. Kung naniniwala ka na kaya mong matanggap doon na talagang iyong trabahong yan, it will happen. Hindi pwede yung sana ganto, sana ganon, sana ganyan. Tanggalin mo yung sana. Akuin mo na, tanggapin mo na. Magpasalamat ka na in advance na. Thank you Lord, nakuha ko yun. Kahit wala pa naman, di ba? So, yung power of attraction, yung power of manifestation, nag-uugat yan sa paniniwala na kaya mo, makukuha mo iyong-iyo. Okay? The Page of Cups, the Magician card. Manalig ka lang na kaya mo. Kung ano yung nasa iisip mo, kung saan yung vision mo, kung ano yung pangarap mo, focus ka doon. Talagang tumuto ka and tell yourself, kaya ko, magagawa ko, ma-achieve ko. You can do anything with a magician. Sabi niya, you are good enough, you have the qualities, you have the equipment, you have the resources. Magagawan mo to ng paraan para makuha mo. Kaya believe in yourself. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang crib, birth or conception of a child or enterprise. Meron ka talagang bago na ipapanganak or bagong endeavor na kailangan mong alagaan, yakapin, and be protective of it. You also have club, someone will try to make you do something against your will. Meron daw tao sa buhay mo na pilit kang gagawin yung gusto nila para sa'yo. So ikaw, kailangan mong manindigan na, sorry, ito yung gusto ko, ayoko niyan, no? Put boundaries and tell the people na, sorry, wag mong ipagawa sa akin yung ayaw ko. Parang ganun. You also have bell announcement. Meron daw pong announcement this week. Antabayanan mo yan, ikakagulat mo yan, ikakaganda yan ng direction mo. You also have bear, danger especially in money matters. Sabi dito, mag-ingat pagdating sa paghawak ng pera. Hindi lahat ng tao dapat merong access sa pera mo, sa wallet mo, sa bank account mo. Yung mga balita or mga impormasyon pagdating sa iyong trabaho at kaperahan, dapat secretive ka dyan. And do not trust anybody when it comes to your money. Okay? Ang outcome ni Aries for July 20 to 26, the 8 of Cups. Talagang magbabago na yung direksyon. Lalayo ka na sa mga bagay na alam mong hindi ka na masaya or hindi ka na kontento. Talagang charging forward ito. You're gonna leave something behind and you're telling yourself na time na to chase what I want. Time na to prove to everybody na yung decision ko tama. So ngayon, kapag nalaman mo yung truth, actionan. Maging matapang na habulin talaga yung alam mong para sa'yo. Okay? 8 of Cups, the 6 of Pentacles. Meron sa inyo bibigyan this week ng opportunity. Maaring pera, maaring pintuan ito or bagong pagkakataon na sasaluhin mo talaga.
And this opportunity ang magpapalakas ang loob mo na tumayo, lumarga, lumakad para sa bago. Parang naghihintay ka lang eh. Naghihintay ka ng garantiya, naghihintay ka ng go signal, ibibigay yan sa'yo para makalarga ka na. Congratulations. Okay? Makaalis ka na dun sa buhay or estado na ayaw mo dahil sa biyayang ito. Congrats. Very, very beautiful para sa'yo. Huwag mo sayangin yan ha. Yakapin, panindigan, at make sure na gagamitin mo siya in your advantage. Okay? So Aris, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo na tong one question mo. Inhale and exhale the answer to your question. Four of Cups, the Moon card, and the Ten of Swords. Okay. At the bottom, meron kang the Six of Swords. Pinapayuhan ka talaga na mag-move forward na tayo. You've been waiting patiently at nakatutok ka dyan sa maling bagay na yan na sinasabihan ka dito na, huy, mali-mali ang iyong POV. Mali ka ng tinitignan. Mali ka ng pinaprioritize. Merong bagong darating. Kaya doon ka dapat magalak. Okay? Sabi dito, dulong-dulo na to eh. This is like the topmost pain or struggle na dinadanas mo. And somehow, alam ko na parang gulong-gulo ka na, naliligaw ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, para ka nalulubog sa dami ng mga iniisip or problema. Sabi dito, move on na tayo. Hindi yan ang para sa'yo. May bagong darating na pag-asa for you, na makakapag-move forward ka na with something else. No? So, kailangan mo daw tanggapin ngayon na para makaahon ako, kailangan kong bitawan yung kabitaw-bitaw. Kailangan kong umabante and chase the new hopeful thing. At wala yan dito eh. Ramdam ko yung hinihintay mo. Talagang super madidisappoint ka lang. Aasa ka sa wala. At lalo kang lulubog, lalo kang tatagal, lalo kang may stuck. No? So palayain mo ang sarili mo. Your spirit guides are asking you, move on na tayo. Hanapin natin yung may promise, yung talagang meron tayong mapapala, yung hindi tayo mahihirapan, yung kita agad natin na may mangyayari, na may kakahinatnan. Kung ang paghihintay ay nagdudulot lamang ng marami pang tanong at kasawi ang palad, move on na. Okay? Importante na pagalawin mo ang baso dahil parang nagkasayang ka ng oras sa isang bagay na wala. Okay? So, mga Aries, if you're waiting for a yes or no, the answer is no. This is not for you. You need to really move forward and ibangon ang sarili mo for something else. May bago naman eh. At yung bagong yun talaga yung swak para sa'yo. Yun yung nakatadhana para sa'yo. Inaabot siya sa'yo ni God pero nakatingin ka sa ibang bagay. So, refocus. Hanapin mo sa paligid mo talaga yung binibigay niya sa'yo na para sa'yo. Okay? Importante yan. Pinapalaya ka ni God at nire-redirect ka niya sa lugar or sitwasyon na talagang safe ka, okay ka. He is protecting you. Okay? So Aries, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung July 20 to 26. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, basahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you po mga mahal kong Aries for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.